Parang bigla mo nalang naramdaman na kailangan mo nang magising sa panaginip mo. Ang Pluto ay naging direct na sa Aquarius. Wakasan na natin ang tanikala ng nakaraan at yakapin ang kapangyarihan mo. Ang planetang Pluto ay nag-retrograde mula May 4, 2025 hanggang October 2025 sa Aquarius. Noong October 13, officially na siya nag-station direct sa Aquarius. At hindi natatapos agad. Ang Pluto ay mananatili sa Aquarius hanggang January 19, 2044. Pero yung moment na direct, ang shift ng energy, iyan ang breakthrough point na marami ang makakaramdam ng panibagong galaw sa buhay. Ang planetang Pluto ay planeta ng power, rebirth, shadow work, pagbabago ng sistema. Samantalang ang Aquarius ay sign ng collective, innovation, community, ideals, at social change. Kaya ngayon na Pluto goes direct sa Aquarius, ano ang nangyayari? Maaaring pag-usapan o lumalabas ang mga piniling patahimikin. Lalaban ang nakaraang sistema, sisimulang bumuo ng bago. Yung matagal mong iniisip, kinikimkim, iniiwasan na, or mapipilitang ilabas. Kung dati nagmumuni-muni ka lang sa dilim, ngayon may cosmic push para kumilos na. Lalo sa pera at love, expect mo na sisibakin yung lumang pattern sa power dynamics, yung relasyon na kontrolado, yung pera na palagi mong ibinibigay but hindi nagbabalik, yung investment na inabot ng takot, lahat yan titignan ngayon ng Pluto. Magiging emotional ride ito. Pero, dinadala ka nito sa version ng sarili mo na mas malaya at hindi pa nakatatak. Ito ang ilan sa examples ko sa iba't ibang houses ng Aquarius. Kung ang Aquarius mo ay nasa 4th house, bahay, pamilya, ugat ng emotional na security mo. Sa love, may lumalabas na family issues o mga lumang relasyon sa pamilya na nakakaapekto sa romantic relationship mo ngayon. Sa pera, baka may pagbabago sa asset mo sa bahay, paglipat, renovation, property, o may share ng inheritance o property na kailangang i-transform. Expect mo, emotional na pagsubok ito. Pero pagka naayos na ito, mas matibay ang foundation mo. Kung ang Aquarius ay nasa 2nd house mo, ito ay about sa values, self-worth, security, resources. Sa love, kung dati mas pinahahalagan mo ang relasyon kaysa sa sarili mo, ito ang panahon para baguhin yan. Huwag mawala sa sarili mo sa love. Sa pera, malaki ang possibility ng financial breakthrough, investments, bagong income streams. Pero, may pagtanggal din ng hindi na epektibong paraan mo sa paghawak ng pera. Ang challenge, huwag padalos-dalos, planuhin at i-claim ang halaga mo. Kung ang Aquarius mo naman ay nasa 11th house mo, group, community, friendships, vision, social ideals. Sa love, pwedeng makilala mo sa group yung romantic interest mo. Yung friend zone, pwedeng lumutang sa bagong level. Sa pera, collaborations, funds, para sa proyekto sa community, social business ideas. Dito, lumalakas ang potential mo sa pera na may purpose. Diyan mo makikita kung sino yung tunay mong tribe. Yung iba mawawala, yung iba lalago kasama mo. Ano ang dapat mong gawin? Tumigil ka muna sa pagtakbo, mag-journal ng power wounds at lumang takot mo. Itanong mo sa sarili mo, saan sa buhay mo ang may kontrol ka? Sa relasyon ba o pera? Makihalo sa community, human rights, advocacy, group cause, lalo na yung align sa beliefs mo. Maging matalino kung sino ang makakasama mo, saan ka mag-i-invest, hindi lang sa pera, pati sa energy mo. Magpa-reading para mas malinaw kung saang house mo ang tumatama si Pluto at ano ang eksaktong area ng life mo ang bubuhayin. Kung gusto mong malaman kung saang house sa chart mo tumatama si Pluto at ang eksakto para sa financial at love shift, para sa'yo. Pluto direct sa Aquarius, hindi lang basta transit. Ito ang panahon ng paglaya at muling pagkabuo ng power mo sa pera, pag-ibig at sarili. Handa ka na ba?